Alright, welcome again to my channel, Share Your Story, Ronnie Harrowbell. And welcome po sa lahat. um, Meron naman tayong pag-uusapan patungkol po sa first and 12, yes, senators, no? At napakaganda po ng unang nanalo sa senatorial. At yun din po sa kumbaga ay nakakapit para makapasok po sa senators ng Office of the Senators. At mapalad po itong mga tao, no? Dahil po ay nakasaan out of 62 senators candidates ay mapalad po ang 12 senators na nakapasok. At siyempre the same time naman yung first, no, at saka yung 12, kasi yung ulo saka yung buntot ang ating pong pag-uusapan ngayon. At ito po ang ating title na pag-uusapan, na number 1 and number 12 elected senators. Ooh. So, before that, bago natin pag-usapan ay suportahan natin po itong mga taong nagpapalipad sa atin. No, nagpapa-thanks, no? Si Ma'am Cole and Sir Larry and Ma'am Maricar. So you can pwede nyo po kunin, or you can take that names of persons na talagang very supportive po sa ating channels. Okay, so you can visit them and subscribe to those channels also. At ganit po sa baba, mayroon pong dyan. Nandyan din po si Larry Mix Vlog, Ma'am Marivic Perez, Ma'am Cole. At the same time, ang aking kapatid si Kalibangan Official, at the second account, the Church of Ministry of TCGC. Okay, and anyway, you can subscribe to them. So we are here right now and we're gonna talk about this ating pag-uusapan ngayon patungkol po sa mga taong number 1 and number 2 na elected senators. Siyempre, wala po iba kundi si Senators Bongo and number 1 senators. Palapakan po natin. At the same time, ganun po si Senators Amy Marcos. Sabi niya nga dahil po siyempre common sense na lang po na nakakapit pa rin po siya. Okay, so these two senators I voted. I give them a vote to them because I really trust them. So awesome. Yeah, awesome dahil po sa kanilang mitiin din, siyempre natural lang po. Sabi nga ni Miriam the Defensor, if you are going to politics, gagawin mo rin po ang lahat para po kayo manalo. Okay, kung nandiyan ka na sa office, siyempre gagawin mo rin po ang nararapat. Di ba? So, right now, and we can say you did it. Di ba? You did it. So, nagawa nila at nakapanalo sila dahil po sa mga taong mayroong tiwala. Hindi naman po lahat ay makukuha nila yung tiwala ng buong Filipino sa ating bansa, kahit po sa OFW. Pero they did it. Sila ay nanalo at kanila pong maupuan na yan. Yung Office of the Senators. So, itong mga tao to is one of my favorite senators. No? They have a good job, and especially Senator Bongo, no, at nandyan po kanyang passion, nandyan po kanyang determination when it comes of serving. Marami pong magagandang ginawa po si Senator Bongo, di ba? So he did it. So karapat-dapat lang po siya iloloklok ulit sa kanyang pwesto at ipagpatuloy ang kanyang mitiin upang makatulong at gumawa po ng paraan
paano po siya makapagsilbi po sa ating uh, mahal na bansang Pilipinas. As siyempre po ang ating po number 12 na senators, no? Si Madam or Senators um, Amy Marcos. Supposed to be honest, I really don't like her before. Pero nung nagsimula po siyang um, nanguna, talagang naglitis doon sa Senate hearing at talagang usisain at itumbok itong mga taong mga taong nagpadakip po sa ating former president at kaya po talaga kahit pa ako'y napahanga kasi po it's my own opinion. Alam ko naman po hindi po papareho ang ating pagtingin kay Senator Amy Marcos, but due to the respect on my opinion ay napahanga pa ako sa kanya dahil po hindi po biro po. Kung sa iba ay sinasabi ay ano lang po tawag nito propaganda lamang po ni Senator Amy o ni Senador I mean ni VP Vice President Sara. Pero for me ay hindi po biro ito kasi talagang nalalahad no na nakikita na paano po siya nag-against po sa kanyang kapatid ng ating President BBM at hindi ito biro po sa kanyang gagawin. And then for me I understand no na bakit po kasi ang question doon kay Senador Amy Marcos bakit nung dinakip siya hindi siya nag-action. Siguro for me my own interpretation is simply parang ano ba parang baga na shock o ano bang dapat gawin kasi minsan may mga sitwasyon na mahirap po magdesisyon especially po sa sitwasyon ni Senador Amy. uh, Kaya po siguro na para sa akin at sa analyze sa kanya ay nagka nabuksan ang kanyang isip at kaya po siya nanguna. Sabi niya nga is hindi niyo po ugali talagang manguna sa maganyang Senate hearing. Pero dahil dito ay pinakita niya po ang kanyang um, suporta po sa ating former president. Kahit po yung kanyang kapatid ay siya po ang kanyang kapatid amo yung president po. Pero at saka hindi po maganda ito dahil po siyempre sa family po ito, di ba? So sabi nga mostly no na sasabi na dapat mawala na po ang mga Marcos sa politika. At kahit po balikan natin din po si Bam Aquino, bakit binuto ko. Kasi maganda naman po kanyang uh, tawag nito yung bills na inepresenta po kay former president. Kaya si former president ay pinirmahan po yon. Kaya po nandoon at kaya po binuto dahil po siyempre wala na pong Aquino sa ating sa politika. So I give him again to put although we will talk about that no. Pag-usapan din natin 'yan ang patungkol po sa mga taong yung gustong i-impeach po ang ating vice president. So anyway, dito po tayo sa dalawang taong ito na number 1 and number 12 and they have a great job and I believe that it's worth for them to get back in that position. So Bongo, I salute him and also I salute her for Senator Amy Marcos. So I I believe these two people to continue their job and to support, diba? So I congratulate these two persons. You did it. All right. Awesome. Diba? So that's a wonderful purpose po sa kanila. Actually, these two persons is kita ko may magagawa po sila. No, may magagawa po sila sa kung ano man po ang kanilang mga layunin, mga posisyon dyan sa Senate. Meron po silang magagawa. So I really trust this two person. So I hope hindi po ako ma-failure po sa kanila katulad po sa mga taong bumuto sa kanila. At let us give this
give them support. Nandiyan na po sila, nailoklok natin. Bigyan natin po ng pagkataon ulit at hayaan po natin silang layag ng kanilang pong saloobin, paano po sila makatulong po sa ating mga bansa dito sa Pilipinas. Alright, lapakan po natin sila ulit. So that's why yan po. At again, this is Sherry Story Ronnie Harabel or Pastor Ronnie Harabel na naway ating po silang suportaran. Always give them a space of time to serve us, and sana po magiging successful po sila sa kanilang mga plataforma na pagpatuloy po nilang gagawin ito. At alam naman po natin both of sa kanilang laway, meron po talaga silang mga gustong gawin po sa kanilang posisyon na yan. Sana po sila po magtagumpay. Okay? Alright. So, alright, sige. So this time mag-close na tayo. Again, this is Pastor Ronnie Herbel. Share your story. Don't forget po to subscribe, like, and please click the notification bell. And don't forget to comment that I will to support you also your channel. Okay? So if you have a Facebook, just to my Facebook also, Pastor Harobel broadcast, live stream broadcast. Pastor Harobel live stream broadcast, pakifollow po sa aking Facebook. Kay Pastor Harobel. Ay mag-appear po agad dyan sa inyong mga Facebook. So, salamat po sa lahat. Again, thank you for all the full support, and see you again for the next video. Bye-bye, and God bless everyone. May the Lord bless us all in the name of Jesus Christ. Amen.